Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto, en punto, Kapoboy. 6:01 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na ang supply ng bigas ang pinaka-kritikal na problema ngayon ng bansa. Dahil dito, inatasan po ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng gobyerno Na ano? gamitin ang lahat na legal na pamamaraan upang matiyak ang sapat na supply at panatilihin ang abot kayang presyo para sa mahihirap na pamilya. Nauna, Mr. President, dapat nauna. Sa kanya pa ipagpulong sa mga concerned sectors and agencies, humingi ng update si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ginagawa nilang hakbang para matiyak ang sapat na supply at mababang presyo ng local regular milled rice na ngayon ay nasa 49 hanggang 60 pesos kada kilo. Ayon pa kay Marcos, dapat ay may sapat na supply na ngayon ng palay batay sa projection ng Department of Agriculture. Ngunit, ang serye ng mga bagyo na lubhang nakakaapekto sa mga rice-producing region ang maaaring nagpataas ng presyo ng bigas. Isyu ng bayan. Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta ho kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Yan. At 30 ng Agosto. Naku, papatapos na pala ang isa pang buwan. Yung iba, sweldo na ngayon, ha? Oo, yung iba, nagpapasweldo na ngayon. Nagpapasweldo, galit sa 30 yun, eh. Kahit may 31 pa. Hindi, 30 na. Dito na pera, eh. Ito na. Dami natin pera, eh. Kasi nga, Sana all. yung iba, ang cut-off naman, katulad sa Katonyings, ang cut-off ay 25. 25. Kumbaga, ang ipinapasweldo ng 30 ay yung ipinagtrabaho ng August 11 to 25. Ganun pala yun. Ganun. So, maswerte yung mga maagang sumweldo. Maaga yan. Makakaunang makapamili. Ayan. At mauna rin kayo maubusan ng pera. Ayun, yan ang sinasabi natin. Pero gaya nga ng lagi nating ibinibilin dito, wag ubos-ubos biyaya. Yun. Ayan, kailangan laging may naisusubi tayo. Tulad na lang ng BIR pala, lagpas daw ang koleksyon. Aba! Tingnan mo Ito nga. Ang Bureau of Customs kaya? Aba, dapat magpasok. Lalo na yan. Lalo na yan. May narinig ako kay Kuya Angel kanina, ang binibida raw ni Customs Commissioner
Bienvenido, Rubio! Ang laki daw ng naisube ng Bureau of Customs mula sa importation ng bigas. Mas malaki daw po ang naisube ng customs ngayong mga unang dahil sa importation. Dahil sa bigas, parang umaabot ng 17 billion kumbatsero. Ibig sabihin, ganon kalaki ang ipinasok na volume ng imported rice. Takang-taka nga sila, bakit mas malaki daw yung inimport nung nakaraang taon na 2.6 million metric tons, ngayon 2.2 pa lang. Pero mas malaki pa yung taripa ngayon. Alam mo, hulaan nyo na kung paano. Alam na this. Alam na this. Laban tayo dyan. Diba? Alam na this. Ibig sabihin, yung mga nag-import ngayon, siningil na mabuti nila Commissioner Rubio. Nasingil ng tama o nasingil ng maayos. Ng maayos. Ibig ba sabihin, yung mga nakaraan hindi nasisingil? Pwede rin naman ganun. O pwede naman bang nasisingil pero hindi... Sinusubi? Hindi ibinibigay sa gobyerno kundi ibinubulsa. Tanong lang naman yun. Kasi tanong lang naman yun. Natutuwa naman tayo dahil sa malaki yung nalilikom ng gobyerno. Totoo yan. Yung kasi layunin ng rice tarification law 10 billion nga lang ang target ng rice tarification. Ito 17 billion na. Tingnan mo na yan. Alam tayo dyan. Tubong-tubong lugaw na pala. Parang sa BIR din yan. Di ba may mga dati na, ito alam na ng lahat ito may mga naniningil. Ang babayaran mong buwis ay 1 milyon. Ayan, oo. Bakit ka? Gano'n na. Medyo tatakutin pang gano'n. Wag po. Bossing, baka naman pwede nating mapag-usapan yan. Hindi! Talagang, siyempre kakabaka na. Naisip mo na yung mga empleyado. Ang buwis ng bayan ay dapat binabayaran. Yan ay para sa bayan. Ayun, matindi. Ang tindi nung examine. Anong gagamitin natin pagpapatayo ng eskwelahan? Pagpapatayo ng tulay? Pagpapaayos sa mga kalsada? Buwis na kinukolekta sa inyo. Ayan. Ang buwis, ang lifeblood ng pagpapatakbo ng isang pamahalaan. Ayun. Ikaw naman, boss, baka naman sige. Total, ako'y maawain. Ganito gagawin natin. Ay, salamat po, boss. Thank you, boss. Doon pa lang, alam mo na. Alam mo na ang susunod nun. Ang mangyayari doon, scheme? pinakamaswerte na yung makakuha ng kalahati doon sa 1 milyon ng gobyerno. Maswerte na yun, kumbatsero. Maswerte na yun. Pero ang pinakamalala, baka 25% lang o 250,000 lang ang maresibuhan sa gobyerno. Paano yung balanse? Yung balanse, walang resibo kay kolektor yan. Pero nakatawad naman si taxpayer. Naku, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo. Kayo po ang kailangan ng pamahalaan na kayo kailangan ng bayan. Ganon yan. Ganon ho ang nangyayari dyan. Kaya sino ang kawawa? Pero ilang pong horror stories na ang narinig natin na hindi na lang makapagsumbong yung reklamo, diba? Yung mga nakulda nila na biktima nila. Kaya nga si BIR Commissioner Bienvenido Tan ating hindi na siya. Sino na ba ngayon? Hindi na siya. Ating sinusubukan at baka tayo'y nagsasuggest sa kanya na pwedeng kung sino ang makapagsusuplong ng ganyang taga BIR o taga gobyerno, ilibre sa buwis. Ilibre na sa pagbabayad ng buwis. Kung magkano yung buwis na dapat niyang bayaran noon, libre na. Libre na. Sigurado. Kaya Commissioner Romeo Lumagi Jr. Inuulit po ni Kumbatsero ang mungkahi. Ano yung mungkahi, Kumbatsero? Bigyan ng tax break o bigyan ng malaking tax discount. Yan, discount na lang. Discount. Kung hindi man kaya yung libreng buwis sa particular na taon, kung kailan niya isusuplong itong matagal ng nagiging dahilan ng pagkakuba ng pamahalaan. Ayan, oo. Pwedeng pag-isipan talaga yan, Kumbatsero. Sino ba namang may toyo na negosyante ang magsusuplong? Sa ngayon, sa setup ngayon. Sa ngayon, dun sa BIR official
na yun pa rin naman ang maniningil sa kanya taon-taon. Kaya nga sasabihin, ano ako, bali? Di ba? Ano ako, naloloko? Mas mabuti pa makipagkaibigan na lang ako dyan. Isasara ko na lang ang negosyo ko kung ganyan ang gusto niyong mangyari. Yan, ganun. Parang nga namang isinara na niya ang kanyang negosyo pag nanggaganon. Ay, nako, buhay! Mga kumpachero ng bayan, Jerry Dos! Uy, kumusta ba ang basketball? Nanalo ba ang Gilas? Yeah. Nanalo ang Ay, talaga? nanalo ang magigilas na mga Amerikano laban sa laban sa Greece. Ay, nako, talaga naman mukhang Uy, may hinihintay tayo, kumbachero, ha? Ano? Si Coach Choke Reyes. Si Coach Choke Reyes. Choke? Oh. Di ba chot yun? Ay, hindi ba choke? Chot yun, kumbatero. Si Coach Huwag mo sakalin. Si Coach Choke Reyes, kumbachero, ay may binitawan na salita noong pang nakaraang taon. Noong pang nakaraang taon. Kasi marami nang nambabasa sa kanya dati pa eh. Di ba naalala mo, natalo siya ang Pilipinas sa Indonesia, sa SEA Games. Puro talo tayo. Si Choke Reyes pa rin ang kinukuha ni Boss MVP ng Gilas. Sa basketball ng Pilipinas bilang coach. Sabi niya, judge me after the World Cup. May sinabi siyang gano'n. Kasi ang mahal nung suot niyang pormahan niya, mahal pala nun. Yung suot na yon, yung may guhit na gano'n. Ano ba yon? Parang namatayan eh. Di ba sa mga Koreano gano'n yung mga may guhit. Akala ko rango yun eh. Di ba may mga gano'n, may rango sa balikat na gano'n. Para sa Navy, no? Sa police. Yun, tama. Ito, sabi niya, judge me after the World Cup. Tapos na yung tatlong laro nyo. 0. Out na. Ayun. Kung na lang, kumbachero, kung may mga laruman, kung na lang. Piko na lang tayo. Piko na lang ba tayo? Ay, nako. Sige. Better luck next time. May susunod pa naman. Baka di tayo uli mag-host yan after 45 years. Yun. Jerry Baha at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Oras. Kapopoy. Engineer Tony Nanggel. Lakyam chap dihon. Achi, 6:12 ng umaga. Akto, ACS Balita. Susunod na. This time check is brought. Tuhanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules at 30 ng Agosto 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Koleksyon ng BIR lumagpas sa target noong buwan ng Hulyo. 4 na traffic enforcers ng MMDA isinole ang napulot na 30,000 pisong cash. Pangulong Bongbong Marcos pinatutuloy ang pag-raid sa mga bodega ng pinag-iimbakan ng mga suspected smuggled na bigas. Muling paggamit ng batuta at pito ng mga pulis, hinirit ni Bato. Ding ang bato! Batota! Video naman ng pulis na nakipagbuno sa isang rider sa Makati viral sa social media. Gilas Pilipinas out na sa FIBA World Cup matapos matalo sa Italy. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, dito muna tayo sa ating ACS Good News. Masayang ibinalita
ni BIR Commissioner Romeo Lumagi na lumagpas sa target ang nakolekta nilang buwis noong nakaraang buwan. Ayon kay Lumagi, pumalo sa higit na 273 billion pesos ang tax collection ng BIR matapos mataas ng 5% mula sa 259 billion pesos na target. Ito ay 38% na mas mataas naman kumpara sa 197.4 billion pesos na koleksyon ng BIR sa parehong panahon ng nakaraang taon. Tiwala si Commissioner Lumagi na maabot o malalagpasan pa ng BIR ang collection target nitong 2.639 trillion ngayong taon. Pinusuan ng netizens ang 4 na traffic enforcers ng MMDA matapos na ibalik sa may-ari ang napulot nilang nasa 30,000 pisong cash sa Quezon City. Sa social media post ni Acol Gerardo, Sector Commander ng MMDA, sinabi nitong maigpit ang bilin at turo niya sa mga traffic enforcer na gumawa ng tamang gawain at ito nga ang sinunod ng kanyang mga tauhan. Yun. Kwento pa ni Gerardo habang naka-duty ang 4 na traffic enforcers. Sino nga si Gerardo? Siya, kumbatsero, ay anak mo. si Gerard. Si Gerard. Siya ang sector commander ng MMDA. Kumbatsero. At yun daw ang bilin niya, ha? Yun daw ang bilin niya sa kanyang mga anak. Ayun. Tinuturing niya kasing anak yung mga enforcer niya. Ang kwento pa ni Hepe, habang naka-duty ang 4 na traffic enforcers ay nakita nila ang 30,000 piso na nahulog sa bag ng 2 kolektor ng isang lending company sa bahagi ng EDSA Muñoz sa Quezon City. Dahil dito pinulot nila ang pera at hinabol ang 2 kolektor at 4 silang nagsoli sa pera. Talagang hindi pinagparti-partihan, nagsama-sama sila sa pagsusuli. Ayun. Todo pasasalamat naman ang 2 lending collector sa kabutihang palad ng 4 na tauhan ng MMDA. Dahil kung hindi ibalik sa kanila, ay posibleng mawalan sila ng trabaho. Ayun, ayan. At makapabayaran pa sa kanila. Sigurado yan. At mabuhay kayo, mga MMDA. Dapat nabanggit yung pangalan ng mga MMDA enforcer na to. Ito hindi nila pera, kaya hindi nila pinag-interesan. Meron yung enforcer hindi naman nila pera, pinag-interesan. Meron ganon. Ay, nako. Mabuhay ang mga mababait na MMDA enforcer. Yehey! Alas 6:21 ang ating oras na imbagabigat kada kayo amin na po. Wag rin kayo, gising na. Inatasan ng Ilocanong si Pangulong Bongbong Marcos ang Bureau of Customs na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng mga raid sa mga bodega na pinagtataguan ng mga hinihinalang puslit na bigas. Dahil dito, sinabi naman ng isa pang Ilocano na si Customs Commissioner Bienvenido Rubio na magdodoble kayod ng ehensya upang mahanap ang mga agricultural products na illegal na ipinasok sa bansa. Sinabi ni Rubio na batay sa direktiba ng Pangulo, dapat i-validate ang lahat ng warehouse na nag-iimbak ng mga imported rice at pagkatapos ng validation ay maglalabas ang Bureau of Customs ng letters of authority para magsagawa ng inspeksyon sa mga nasabing bodega. Pinabanggit natin kumbatsero nung nakaraan ay 15 days pala ang ibinigay dun sa may-ari ng 3 bodega na yon na may lamang 500 million pesos na halaga ng bigas. Yun dito sa Bukawi. Sa Bukawi. Ano ba yun? Doon ba yun, ano yun, tawag nila? Tri-City? Doon ba yun? Ganun, Intercity. 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 Ang daming bigas doon. Maraming bigas doon. Local tsaka imported. Sabi daw ng mga raid, ando pa nga si speaker, si Erwin Tulfo ano sabi? Patunayan nyo na hindi ito smuggle. Sila magpapatunay. Yun nga yung actually wala namang problema. Tayo nga nagsasabing i-raid yan at buksan ng mga bodega para bumaha ng bigas sa merkado at nang bumaba din yung presyo. So patunayan nyo na hindi smuggle to. Hindi ba gumanon yung mga mayari? Parang may mali po kasi doon mali yun Hindi ba yung hindi nyo sinabi natin sa asukal nung panahon ni Vic Rodriguez? Ni-raid nila yung mga asukal tapos patunayan nyo na hindi ito smuggled. Hindi pala sila sigurado na smuggled. Halimbawa, kung pakita nila, ito yung nagbayad. Kaya nga 17 billion yung nakolekta nyo sa bigas. Ito kasama to paano ngayon yun? Yun nga. Ang ginawa nila kumbatsero, ikinandado nila yung
Yung bodega, sabi ko, hindi dapat kinanda. Dapat kinuha nyo na bigas. At ibinenta, para bumaba ang presyo. Para bumaba ang presyo. Tsaka bakit ba nakakarating sa warehouse kung imported? Kung smuggled. Yun nga, kung smuggled. Kung smuggled. Nasa warehouse na. Customs ang may kasalanan dyan. Ayun. Pagka ganun. Kung smuggled yun, kung bachero. Kung smuggled nga. Kasi kung smuggled yun, dapat hindi nakalabas ng puerto yun. Kaya nga Kaya nga ganun ang tanong ko. Kung yan ay imported o kung yan ay smuggled, bakit nasa warehouse na? Nako, patay tayo dyan. Napasama. Ba't kasi tinanong-tanong mo pa? Samantala, pumirit sa Senado si Senador Bato de la Rosa na ibalik ang paggamit ng baton at pito bilang bahagi ng uniforme ng mga pulis. Ang ideya inilutang ni De La Rosa sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order kaugnay sa pagpaslang sa 17 anyos na si Jemboy Baltasar ng pagbabarili ng mga pulis na botas sa isang kaso ng mistaken identity. Giniit ni De La Rosa, naging dating PNP chief, walang ibang non-lethal o hindi nakamamatay na gamit ang mga pulis kundi ang batuta at pito. Ayun. Yan ba talagang sinuggest niya o naging tanong lang niya? Parang baka naman kumbaga nasa sa kurso lang ng tanungan, the conversation. Kasi kung si Senator Bato, palagay ko kahit siya ang kung siya ay pulis pa rin hanggang ngayon, hindi niya alam niyang hindi uubra sa ngayon sa sitwasyon ng Pilipinas. Ang batuta lang at pito. Dapat may baril din. May baril din. Gusto mo may batuta ka na, may pito ka pa, may baril ka pa. May baril ka pa. Hindi pwedeng walang baril. Hindi pwedeng. Saka inisyohan niyo po ng baril yung mga pulis, sayang naman yung baril. Ibinili nga natin At saka tingnan niyo yung nangyaring pulis na napatay sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Tama. Gusto niyo bang ganun lagi ang mangyari na? Ito ho'y problema ng mga bugok na pulis. Naiilan lang naman. Iilan lang. So ang problema dyan, yung recruitment, yung pagtanggap, yung pag-evaluate ng mga pumapasok na pulis. Baka umpisa pa lang ang intensyon na ng pulis na yan. Gusto kong magpulis. Pulis ako! Para magkaroon ng kapangyarihan. Yun na nga. Dapat yun doon pa lang sa simula natutuklasan na yun, nadidiscover na ng mga nasa recruitment ng PNP. Tapos kapag nagkaroon ng kaso, sinusubaybayan. Hanggang sa dulo. Laging binabantayan. Kung dati nang may mga kaso, tingnan nyo, ang dami na mga naging pulis na nakutakot ang kaso, nakakabalik pa rin sa serbisyo, nakakagawa pa rin ng kalokohan. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Yun ang dapat na tinatrabaho kung badyero. Binabantayan. Lalo na't may record na. Dapat pag may record na ang pulis, sasabihin nyo, I'll be watching you. Yun, dapat ganon. Laging sinusubaybayan ang kilos. Hindi yung nakapatay na, nakagawa na naman ng krimen, nakapang-hold up. Pero nasa serbisyo pa rin. Yun ang delikado. Delikado yun. Ay, nako. Samantala, viral ngayon sa social media ang isang lalaki na nakipagbuno sa isang motorcycle rider sa Makati. Ito pala yung video. Ayun, Ayun, dinaganan pala niya. At tapos may hawak na baril. Ayun, ipinipin down niya sa ano. Yun yung motorcycle rider. Ano pa ginagawa nila? Ba't ba ganon? Tinukuran ng tuhod sa dibdib. Para hindi makabangon. Hindi nga makabangon Hindi nga makabangon. Dahil nakadin. Akala ko na nag-e-exercise. Parang exercise. Parang nasa gym. Huwag kayo sa kalsada mag-exercise. Tapos may hawak na baril. Ayun Nabatid na isang pulis din ang nakaputing lalaki. Ito naka-short, tapos nakakamiseta ng puti. Tapos may hawak-hawak na baril sa kanan niya. Ito raw pong lalaking ito ay isa ring pulis na nakitang bumunot pa ng baril habang pigil-pigil ang isang rider na kanyang nakaalitan sa lansangan. Ayun. So away sa kalsada na naman. Sa report ni RH27 Noche Cacas, napag-alaman na may baril din ng rider. Kaya sinunggaban ito ng pulis ng makaalitan sa daan. So yung baril na to, kaninong baril to? Baril ng pulis?
Hindi alam. O baril nung... hindi, sa kwento, may baril yung rider kaya bumunot ng baril itong pulis. Pero tinutukuran niya ayaw niyang pabangunin. Ang problema, ito lang yung video na nakita natin. Mapapansin sa video na kaliwat kanan ng hawak na baril ng nakaputing pulis. Dalawa nga. May baril nga yung rider. Kung saan ang hawak niya sa kanan ay ang kanyang baril habang ang nasa kaliwa naman ay baril ng rider na kanyang inagaw mula dito. Ayun. Nagpakilalang miyembro ng ISAF ang rider, ngunit wala itong maipakitang dokumento na magpapatunay sa kanyang identity. May follow-up ba tayo dito, Mother? Sana meron tayong follow-up tayo rito. Kasi katulad nito kung Bachero, at takot-takot na bashing na inabot ng nakaputi na yan. Ang sabi, nung nalaman niyang pulis, napakawalang yata talaga ng pulis. Tingnan mo, dala-dalo, kaya pala dala-dalo yung hawak niya. Baril inagaw na niya, disarmahan niya yung rider na yon. Kaya lang hindi buo istorya natin hindi buo istorya. Tsaka paano silang yan ba nagtatalo sila dahil sa pagtupad ng kanilang tungkulin bilang mga alagad ng batas o sila mismong nag-aaway lang dahil sa traffic? Mukhang nagkainit, mukhang na-sideswipe lang din to. Ayan, nako. Ayan, nako, nanang ko po. Ay, nako. At sa atin namang sports balita. Eto na, Isa pong malungkot na balita, mga kababayan. Nakikiramay po tayo kay Coach Choke Reyes. Kaya pala parang malungkot sa picture na yan si Coach. Ang mahal pa naman daw nung damit na yan. Damit na yun. Ang mahal niya. Totoo ba yun? Chairman Noli Iyala. Mga nasa 200,000 daw yan. Etyo-diretso niyan. Ganun ba? Mahal pala yan. Pero stylish naman si Coach. Kahit todo buhos ng pwersa, napatalsik ng Italia ang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Tinapos ng tropa ng Italia ang kampanya ng Pinoy Cagers sa FIBA 90-83 sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Nabuhayan pa ng loob ang Pinoy fans nang kumamada ang Gilas ng 10 sunod-sunod na puntos mula kina Kiefer Ravena at Jordan Clarkson at madikit sa 88-81 ang score. Pero hindi ito umubra sa nag-iinit na kamay ng Team Italy hanggang sa maimarka ang final score na 90-83. Lalaro pa ang Gilas Pilipinas sa classification round para sa chance makakuha ng ticket sa 2024 Paris Olympics. 6:31 ang ating oras. Susunod! Tito Boy! Meron daw hong isang eskwelahan dinali ng mga kawatan ng kable dito sa Maynila. At meron ng desisyon ang MMDA dun sa pwede bang maging shared lane ang bike lane sa EDSA. Sa pagpapatuloy ng ACS Balita. This time ni Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. 6:35 ang ating oras. Punta muna natin tong eskwelahan na dinali ng mga kawatan ng kable. Ito report sa atin, RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry Anthony, iniutos ng Manila Police District Chief Police Brigadier General Andre Dizon na lalo pang higpitan ang pagbabantay sa Padre Mariano Gomez Elementary School. Isa sa pinakamalaking paaralan sa Manila, sa Santa Cruz, Manila. Ito yung elementary. At ito matapos ang reklamo ng principal na madalas ang pagnanakaw ng kable ng kuryente sa paaralan. Bukod sa seguridad sa mga estudyante, magulat, mga guro, binabantayan din ng mga otoridad ang ilang madalas na nakawan ng kable ng kuryente. Sinasabi nagiging dahilan to bakit nawawala ng supply. Laging walang kuryente. Oo. Kable ba naman ang nakawin eh? Marami ba electrician dyan sa lugar na yan? Ang lawak nito, Anthony, Jerry. Yung sa mga utility, sana anong ilang taon madalas yung makipagabula sa loob? Isa lang po yung natsambahan, pero tingin ko mga dalawa sila kasi yung alam niya yung isa magpapahuli, yung isa mukhang hindi mapapasok. So kaya pumapasok? Dito po sa may bakuan po yung taas po sa labas na napakababa sa loob. Mga ano edad, Boy? Ilang taon?
Yung isa medyo, yung unang nahuli ko medyo may edad na. Siguro nasa 50 plus po. Tanda na. Yung unang nahuli ko rito na bata, pinakabata ay 16. Tapos nakuha ko sa mga gamit niya, yun, meron pang paraphernalia ng droga pa nga. Meron. Tapos mga cutter, mga flies, yun ang laman ng mga nakuha namin sa bag niya. Mga ilang beses lang ginagawang pagnanakaw sa loob ng school. Yung nakausap ko yung bata, sabi niya, madalas daw sila kasi bago lang po ako dito eh. Madalas sila daw nang umakyat dito nung merong quarantine facility rito. Doon sa may likod na bagay na hindi namin mapasok pa noon. Kaya nung nawala po ito, yung facility, doon lang namin napagtanto na umakyat na pala yung likod. Okay. Salamat. Ano ang pangalan mo? Arnel po. Si Arnel, utility Jerry Anthony. At nakipagtulong na kahapon ang principal na si Wilfredo Lilio sa mga opisyal ng barangay at Santa Cruz Police Station. At napag-desisyon na nila maglalagay sila ng outpost ng barangay sa labas at dagdag na police visibility sa pagpapatrolya. Mag-isa lang kasi siya, Anthony Jerry. Kapag pinasok yung loob ng eskwelahan, napakalawak na habulan ito kasi nung nakaraan, may nanakawan ng aircon vision. Ang target nila ngayon mga upuan naman ngayon. Upuan? Kumbira, baka maubos na yung eskwelahan na yan. Pagpasok ninyo, wala na eskwelahan na. Ngayon ang target nila kasi wala na yan sila makuha ang wire dahil bantay sarado sila sa wire. Yung upuan doon, nasa bakit pa yung upuan hanggang ngayon. Nakasampa po po. Magnanakaw dyan, ano? Oo. Yung bang paligid na yan, boy, ay ano ba yan? Depressed community? Ano bang itsura? May dito sa Marimillo Highway, yung dito sa may Mendoza Street, tapos dito sa Marimillo, tapos Pugoso, yun ang bloke ng lawak ng Padre Gomez Elementary School. Kaya pagka sa gabi, isa lang security dito CSM at katuwang lang itong utility para magbantay dito sa naturang wala, hindi nila kakayanin yan. Ano ang aksyon ng MPD? Yun, yung police. Dagdag na police visibility at hanapin kung sino-sino yung mga nagnanakaw ng kable ng kuryente, yung mga magnanakaw na pumapasok dito sa paralan at nakipag-ugnayan din si Principal Rio. Sa kahapon, sa mga barangay official dito, maglalagay daw sila ng outpost, barangay outpost sa labas para makatulong. At yung police visibility, pinaiikting ni General Andre Dizon dito sa mga tawan ng Alvarez PCP ng Santa Cruz Police Station. Hindi ba pwedeng kung nahuhuli naman, makasuhan talaga, tapos ilagay yung mukha nila dyan, ito, magnanakaw to. Magnanakaw ng kable to, kaya kayo kuha ng kuryente. Ganun. Pero ilang taon yung huli na suspect? 16. Ako, 16. May bata. Mula bata hanggang matanda Tsaka barangay dyan, boy. Barangay ang kailangan kumilos dyan gusto dyan. Lalo pat mag-e-eleksyon na naman. Magpapakasipag yan. Dapat magpakasipag sila dyan. Magpakitang gilas ang barangay dyan. Dapat nagpakitang gilas sila. Una, itong barangay, para mahuli na dahil matagal na palang reklamo to, pulang nabanggit ni Principal Wilfredo Rillo ng Padre Gomez. Kaya idinuog na natin kay General Andre Dizon at nag-action naman agad at para mahuli na yung nagdalakaw na kable ng kuryente dito sa naturang paaralan. Okay. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, si Bay Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, boy! Alas 6:41 ang ating oras, ibinasura ng MMDA ang panukalang shared lane para sa mga bisikleta at motorsiklo sa EDSA. Ito ang inanunsyo ng MMDA Chairman Don Artes matapos makipagpulong sa mga kinatawan ng Motorcycle and Bicycle Group na tumututol sa panukala. Dahil dito nag-isip ng ibang alternatibo ang MMDA, kabilang na ang elevated walkway o bike lanes na inaasahang makakatulong sa pagpapalawag ng trapiko. Subalit ito ho'y 10 taon nang pinag-aaralan. 6:41 ng oras ngayon na imbag na bigat. Kada kayo amin na po, agreeing kayo, gising na.
Idineklara ng Malacanang na special non-working day ngayong araw, August 30 sa San Juan City. Uy, baka meron kayong transaksyon sa San Juan. Walang pasok ngayon doon, ha? Para daw po ito bigyang daan ang pagunita sa Battle of Pinaglabanan. Sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 328, walang pasok sa private at public sector sa San Juan City at wala ring klase sa pribado at pampublikong paaralan sa lungsod. Pag tinagalog daw po ang Battle of Pinaglabanan ay labanan sa pinaglabanan. Ganun ba? Kaya tinawag na lang daw po nila itong Battle of Pinaglabanan. Yung battle lang naman. Kumuha ito. Alas 6:42 ang ating oras. Susunod! Dito po! Makakausap natin ang QCPD Director na mukhang napag-iinitan ng gusto ng netizen, ng iba pa, at maging ng ni Mayor Joy Belmonte. Ang ganda pa naman ng performance ng QCPD ngayon. Kaya nga ang lagi natin binabanggit kung Bachero ang isang bond paper. Itong bond paper, ganoon kaputi. Pag tinuldukan mo, ang titingnan mo lang yung tuldok. Yung tuldok. Hindi na nakita yung kaputian nito. Yung kabuuan. Yung kabuuan ng kaputian nito. Samantalang sa panahon ni General Torre dito, puro accomplishment ang naririnig natin. Tsaka ang bilis ng ng action diyan dahil 3 minutes lang yata yan eh. Merong bossing Kaloy Bersonilla, ilang minuto ang responde ninyo ng kapulisan? I-text mo nga sa akin. Lahat ng yan. Sa pagpatuloy ng ACS Balita. Alas 6:43 ang ating oras. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw ba today, Kumbachero? Today and everyday Smart Dishwashing Day! Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty ang linis dahil may double tanggaling formula. Kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa, saan ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic! Kaya number 1 ng Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. ACS Balita. Sa ilan pa nating mga balita, isang estudyante ang nasawi sa sunog na tumupok sa kanilang bahay sa Calamba, sa Laguna. Ang biktima ay kinilalang si Louie Antipuesto na hindi nakalabas ng kanyang kwarto kung saan nagmula ang apoy. Natutulog ang ina at 2 pamangkin ni Antipuesto sa ikalawang palapag ng bahay nang makarinig sila ng sigaw mula sa kwarto ng biktima sa ground floor. Nagawa pa raw ng pamilyang buksan ang pintuan ng biktima pero nabalot na ito ng makapal na usok. Sa lalawigan, isang kapitan ng barangay ang pinagmulta ng 1,000 piso dahil sa paninigarilyo malapit sa tanggapan ng COMELEC sa Davao City. Nakuha na ng picture si Barangay Chairman Herman Katage ng Barangay Crossing Bayabas habang naninigarilyo sa Magsaysay Park kung saan naroroon ang COMELEC office. Mismo si Gina Villamente, opisyal ng Anti-Vices Regulation ng Davao LGU, ang nakakita kay Katage. Kaya binigyan siya ng 3 araw para magbayad ng multang 1,000 pesos. Yun! Pasok ang 9 na bagong kumpanya sa Pilipinas sa Forbes Asia's 100 to watch list ngayong taon. Kabilang dito ang Edamama, Kindred, Cravers Canteen, Packworks, Peddler, Sarisuki, Shoppable Business, Sprout Solution at Tanggap. Ayon sa Forbes, ang nasabing startups ay may positibong impact sa mga underserved market at sa makabagong teknolohiya. Pinili ang 9 na kumpanya batay sa epekto ng mga ito sa industriya, track record na matatag na revenue growth at pagiging promising business markets. Sa ibaing dagat, pansamantalang isinara ang 2 school districts sa Kentucky, Texas dahil sa pagdami ng respiratory diseases kabilang ang COVID-19. Sa report ng local media, sarado muna ang Lee County School District at Magoffin County Schools dahil sa malawakang pagkalat ng mga sakit. Nagpatupad muna ng online class ang naturang mga paaralan. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna.
Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. 6:49. Balitang makatotohanan. Accomplishment ang mga narinig natin dyan sa QCPD Ang dami sa ilalim ulit, ng ang dami pamumuno reforms. ni General Nick Torre III. Yung responde nila sa pag may nangyaring kapag may nag-report. Oo. 'Di ba? Kaloy, naku, tulog pa yata si Kaloy Bersonilla. 3 minuto, may ganun yata. Oo, nasa ganun. 3 minutes yung Mamaya itanong response. natin mismo kay General Nick Torre kung bakit ganon kaganda ang impression ngayon sa QCPD sa ilalim ng pamumuno ni General Nick Torre. Pero lahat ng yun guguho dahil dito sa nangyaring ito. Dahil kay dahil lang doon sa presscon. Oo, sa presscon. Ay nako. Mamaya makakausap po natin si Brigadier General Nicolas Torre III, ang QCPD Director. Sandali po lamang, 5 minuto na lang, 7:00 na. Good morning. Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga po sa inyong dalawa at sa mga tagapakinig. Kumusta po kayo, General? Sa harap po nitong parang mukhang may mga yumuyug-yug sa inyo dyan dahil sa pangyayaring ito. At sa narinig ko nitong mga nakaraang araw, pati kahapon, si Mayor Joy mismo ang medyo iba ho ang reaksyon sa nangyari, General. Opo, I am present and aware of the negative criticism. I am actually asking my superiors today to allow me to take leave and relinquish my position as Director of Quezon City to pave for the impartial investigation. Pakiulit nyo nga po yun. Kayo po ay humihingi na mag-leave. Na ma-relieve na po. Ma-relieve na. Police District para mabigyan ng pagkakataon ang isang impartial investigation without any cloud na ako ay nag-influensya sa investigasyon na ito. Sapagkat na-realize po natin, na-realize po na nandito po yung sentro ng init sa akin ngayon sa nangyari, the way I handled yung initial nga, yung press con, and all the other subsequent exchanges of words in interviews with various sectors. So I deem it proper and necessary. So actually relinquish my position already. I'll just ask for clearance for my superiors to relieve me from this position so that kung ang mga interested parties will file a case against me, I can also prepare for my defense at ang primary talaga is that maimbestigahan ng maayos ang kaso na ito na walang cloud of doubt sa kahit sinong miyembro ng PNP na may mga wrongdoings. Especially na I am cognizant that I'm the head of Quezon City Police District, and it's not very good to see na ako'y nandito na kinikriticize at patuloy na kami pa rin ang nagdadala ng investigasyon na ito. So, nakakagulat po, General, yung naging action nyo na yan. Di mo namin inaasahan. Pinag-uusapan nga ho namin ni Kumbachero dito kanina yung mga accomplishments ninyo dyan sa Quezon City. Alam niyo naman I realize naman this is not the end of my career, this is not the end of my life, and I just would like to give into the current situation, the current operational environment. Ito hong hininga ng pagkakataon sa tingin ko I just confer with my boss right now para bigyan ako ng pagkakataon na mag-exit na. Kasi, ang peculiar naman sa PNP kasi, hindi ka pwedeng mag-exit ng ganun-ganun na lang because the order ito, maapanuling post pa ako. So, I want to request from my boss na ako ay payagan na ma-relieve na muna rito. So, ito po ay, ang gusto nyo ay, ito ay maging effective immediately? Opo. I'll just ask maybe for time to clear my office and my quarters para ang sumunod naman na pumunit sa akin ay meron namang ayos na opisina at quarters na magamit agad. Well, hindi dahil sa kaharap namin kayo, General, at kausap namin kayo ngayon, pero pambihira yata yung gano'n na yung official pa mismo nakakagulat na hindi naman kayo involved sa krimen whatsoever,
na katulad nung ibang kinasasangkutan ng ibang mga pasensya ng ibang mga kabaro ninyo, kayo ay nagkusa na mag-relinquish ng inyong position, General, and we admire you for that. There are 220,000 policemen. I just cannot afford just to hold to the position and continue to allow the clouds of doubt to linger to the organization. I'm just one of the 220,000 policemen right now serving the country. And hindi ko kaya yun na idamay ang aking mga kasamahan dito. Especially so that I'm a commander. I take responsibility for all the things that Quezon City have done or failed to do in this case. So everything and anything related to this case will the buck essentially stops at my doorstep. Opo. General, kanino po kayo nagpaalam? Sa NCRPO po ba o sa PNP chief na mismo? Both. I have to talk to them, including the SILG, and I have to hingin po ang nilang baspas. Kailan po kayo nakarating sa desisyon na to, General? Kagabi po ay pinag-isipan ko. Kanina ay may mga ritual tayo na ginagawa. Alam niyo naman ang pananampalataya. Opo. At ngayong araw na ito ay humingi tayo ng baspa. Humingi tayo ng baspa sa itaas. At feeling ko, ito ang tamang gawin. Okay, General, ilang detalye lang po. Ang isa pong reason kung bakit po kayo ay sabihin nating nasa receiving end ng pagbatikos ng mga tao, ng mga lalo na ng netizens na sinakyan din naman ng ilang mga politiko, yung pong parang apparent daw na pagkampinyo dito kay Sargento Wilfredo Gonzales dahil sa pagpapatawag nyo ng press con, kasama siya. Can you explain po yung circumstances? Bakit po ba kayo nag-press con at kasama siya? I am aware. Totoo po kayo, Katunying, na yun talaga ang punong pinakapuno ng lahat ng kritisismo na aking natatanggap ngayon. Kapagkat doon sa press ko na yun. Ang nangyari po kasi, di ba, the video was brought to my attention at around lunch time. I made a comment mga around 1 o'clock na pinagsusurrender ko nga yung si Calvo, ang tawag ko sa kanya. Pardon the word. Pero talagang mainit talaga ang ulo ko noon nung talagang nagpupuyos din ang aking damdamin at gusto ko rin talagang mahuli yung tao na yun as soon as possible. Then I asked my personnel to look for him. Marami tayong mga intel personnel nagkataon na itong target naman na to napakadaling hanapin para sa kanila sapagkat dati pala itong police. So, within an hour, mga around 3:15, nasa opisina ko na siya dahil nakontak na siya. At siya rin, nalaman niya na rin yung post ko na yun. And then, before that, in the interim, mula 1:00 hanggang 3:00, alam na rin ng mga media, at ang media ay nandun na rin sa opisina ko, gusto akong kuhanan ng reaksyon regarding nga doon sa video na yun. And maybe, siguro naman, it is a Sunday, it is a slow day, at wala ko talagang walang balita. Mga mahilab-hilab na kaso, at yun ay medyo controversial. So I understand the desire of our friends from the media to interview me. Kaya lang, habang sila ay nag-aabang sa akin, dumating nga itong Gonzales, hindi na kilala at nakita, nalaman nila ngayon na nasa opisina ko. So, can you imagine, Katunying, and Sir Jerry, kung ano ang request ng mga media people, di ba? So, kayo na po magsabi, tulungan niyo po ako. Ano po sa tingin niyo ang request sa akin, di ba? Siyempre, gusto po, pwede ba ma-interview si Gonzales? Di ba? Opo, ganun nga po yun. Inisip ko ngayon, pag hindi ko ito pina-interview, alam ng media, ano ang mangyayari, ang sasabihin, pinoproteksyonan ko. So, on a higher side, which gives us a perfect vision, a 2020 vision, I could have done it better. I could have done it better the way that I handled it. Sinama ko siya sa conference room, katabi ko at pinagsalita ko siya. I could have done better than that. Kaya I take responsibility for that.
Ang sa akin lang kasi, ang thought process ko ng araw na yon, sige, in 30 minutes, I came up with a decision, sige, patawag tayo ng press con at sa alas 5 at itong tao na to ay inimbestigahan ko pa dahil 30 minutes pa lang kami nagkaharap nito eh. Hindi ko kilala at hindi ko first time ko siya na-meet. At hindi ko pa rin alam ang punot dulo. So as an investigator, itong tao na to ay custody ko pa muna dahil siya ay nag-submit nga at sumurrender sa akin. So symbolically, I have to show na siya ay custody ko. Diba? So yun nga lang, blunder on my part because it's created a backlash. Negative ang naging epekto sa mga netizen at ang lumabas ngayon ay pinoproteksyonan ko at binigyan ko siya ng platform para makapagsalita. Which is really not the intention and far away from the truth. Nga, nag-imbestiga pa lang ako. So, nakita niyo naman kahapon, after 24 hours ng pag-imbestiga at pag-analyze ng mga facts of the case, I deem it proper now. I found it sufficient to file the case of alarm scandal against him. Kasi itong alarm scandal ay walang kailangang private complainant. So I told my personnel from Station 11, you file the case of alarm scandal against this personnel in accordance to Article 155 of the Revised Penal Code. General, okay, malinaw po sa amin yan at pati doon sa naging press con bilang dati rin kaming reporter na kumbatsero, alam namin nagiging sitwasyon sa mga ganyang pangyayari. Pero bukod doon sa press con, meron pang mga ilang aligasyon at meron ilang mga suspetsa laban sa inyo na kayo'y part ng pag-impluwensya o para makipag-ayos yung siklista dito kay Gonzales. Actually, Combatchero, dagdag ko lang diyan. Ang allegation at pinost pa ni Attorney Raymond Fortun, kinalagkad nga daw papunta sa presinto ni Gonzales yung siklista at persahang pinapirma sa kung anumang settlement agreement. General, ito po ay talagang nakakagalit yun. Kumbaga, pinagdududahan yung pagkikipag-ayos ng siklista na parang ang dating inimpluwensyahan ng pulis o ninyo para mapilitang makipag-ayos itong biker. Go ahead, General. Okay po una, I had knowledge of the incident August 27, okay? Based doon sa video lamang. Nung linggo lang, nalaman ko ang incident ito. So, it is quite illogical kung sabihin na nung August 8 ay inimpluwensyahan ko na siya. Hindi ko pa po alam ang nangyari sa kanila. Yan po ang punot-dulo nun. So, kaya nyo lang nalaman dahil nag-viral yung video? Kaya ko nalaman dahil nag-viral yung video. Okay. So, sige, kahit pa. Sa pangalawa naman, yung sinasabi na kinaladkad or in-intimidate, I investigated my people. And ang sabi naman ng mga tao sa akin, sabi nila sa akin, sir, ang ating Station 11 ay tagtad ho ng CCTV. So may mga footages naman po kaming maipapakita sa inyo na hindi po totoo. So those are the CCTVs that I released with the hope that the public, including Attorney Raymond Fortun, can use in whatever forum that he may deem necessary. So, we are submitting it now. We are releasing it to the public. I've released it yesterday sa mga nangungulit na mga reporters so that with the intention of giving Attorney Fortun and the rest of the public to judge kung ano ba talaga ang nangyari. Kasi based maging input sa kanilang pag-aanalisa kung ano talaga ang nangyari. Napanood ko nga ho yung ilang video, nakikita ko na nauna pang pumasok sa police station yung nagbibisikleta, yung cyclist, tsaka lang pumasok si Gonzales. Walang kaladkaran, walang hilahan na nangyari. At paglabas, nagakbayan pa at may kinamayan pa itong cyclist na mga ayun yata yung anak ni Gonzales, General, nakita ko doon sa video. Opo, kaya nga po ako ay binout out ko na ang video na yan, nirelease ko na sa media para makita na ng taong bayan kung ano ang nangyari at kayo na hong bahala na mag-interpret. Ay hindi ko na kung kayo influensyahan
Sa kung, restit sa likitur. Opo. Well, General, naalala ko tuloy bigla yung presko ni General Danao Oo, nakasama niya yung ganun din. Ganun din, tama. Parang may kinalaman din sa kalsada, kumbachero. May na-disgrasya din doon, pero sa Mandaluyong, no? Yung sa Mandaluyong, yung gwardiya na sinagasaan. Kung po yun ang totoo nun, wala namang masama talaga na mag-interview ang media. Kaya lang inorganize yung press con, pinaupo yung pamilya doon sa conference room. Parang ganun po yung nangyari sa inyo, General. In hindsight, nagsisisi po ba kayo sa ginawa ninyo na pinagbigyan nyo ang media sa isang organized na briefing? To some extent, yes. To some extent, no. Kasi, everything that everything that on hindsight is always hindsight always gives out the 2020 vision. Excuse me, sir, ang aking boss ay tumatawag. Sige sir. Opo. Salamat po sir. Salamat po at andyan po ang pagkilala at paghanga namin sa inyo. Thank you. Si General Nicolas Torre III, ang QCPD Director. Pambihira tayong makarinig ng ganyan. Na isang officer and a gentleman. Na kahit alam niyang wala naman siyang maling ginawa, lalo na yung maling grabe na pagkakamali. Kaya sinasabi natin kung batsero tong kahanga-hanga, binanggit natin. Dahil yung iba dyan, kaso? Drugs. Drugs na. Mario Joseph. Ayaw pang bumitiw. Ayaw pang bumitiw. Ito presscon na kompa. Presscon lang na ni-request pa ng media. Ni-request ng media. Anak. Napagdudahan. At may mga ebidensyang walang coercion, walang pag-iimpluwensya dun sa cyclist. Yung cyclist dapat magsalita rin Kung siya nga ba'y pinwersa o siya'y tinakot para makipag-ayos. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Apopoy, anong oras na? Anong oras na? Wala pa tayong maisaing. Kapopoy, wala tayong asan na yung murang bigas, Kapopoy? 7:15 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH, pangunahing balita, kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules at 30 ng Agosto 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Filing ng Certificate of Candidacy para sa Barangay at SK Elections, nahaluan ng karahasan. 2 tatakbong chairman itinumba. Pagkontrol sa presyo ng bigas, iniutos ng Pangulong Bongbong Marcos, mababang presyo, pinatitiyak sa mga ahensya ng pamahalaan. Pulis Pasay na nakipambuno sa isang rider sa viral video nagpaliwanag sa insidente. Laboratorio na gumagawa ng black cocaine natuklasan sa Cavite, 3 arestado. Matindi, Black cocaine. Veteranong newscaster Mike Enriquez pumanaw na sa edad na 71. Bagyong Guring, mananatiling super typhoon hanggang mag-exit ng PAR, 2 lugar na sa signal number 4. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:16 ang ating oras. Thank you!
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, ang pinangangambahang karahasan na may kinalaman sa barangay at SK elections ay nagsimula na. Ito ay makarang magkaroon na ng dalawang kandidatong itinumba matapos silang maghain ng kanilang Certificate of Candidacy sa magkahiwalay na lugar sa Albay at sa Midsayap, Cotabato. Sa Albay, dead on the spot si Barangay Chairman Alex Enriquez Repato ng mapuruhan sa ulo. Nag-file ng COC si Repato para sa panibagong termino bilang barangay chairman nang ito'y itumba ng dalawang suspect. Samantala, patay din sa pamamaril sa Midsayap, Cotabato ang kandidato sa pagka-barangay chairman na si Haron Dimalanes na napuruhan din sa ulo ng kalibre 45 baril. Hinihinalang ang pamamaslang kina Repato at Dimalanes ay may kinalaman sa nalalapit na eleksyon. Ipinagutos ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang pagkontrol sa presyo ng bigas. Maigpit ang direktiba ng Pangulo na gamitin ang lahat ng legal na paraan upang mapanatiling abot kamay. Abot kamay. Pwede ba abot kaya? Abot kaya ang halaga ng bigas. Abot kamay. Kaya ang halaga ng bigas lalo na sa mga mahihirap. Kasabay nito, inatasan ng Pangulo ang Bureau of Customs at Department of Agriculture na pag-aralan din ang posibilidad na i-donate sa DSWD ang mga nasasakoting smuggled rice. Samantala, speaking of rice, yun daw hong bantay presyo ng Department of Agriculture na sinasabing dapat ay hindi aabutin ng 50 pesos ang regular milled rice dyan sa Guadalupe ay hindi mahagilap. Yun. RH52, Edniel Parosa. Kami na, Edniel. Jerry at Anthony, itinamamalita nga ng Department of Agriculture na may less than 50 pesos per kilo pang regular milled rice sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa pinakahuling monitoring ng DA bantay presyo hanggang kahapon, naglalaro pa raw sa 42 hanggang 55 pesos ang local regular milled rice sa Pasig City Mega Market at Guadalupe Public Market. Pero sa ating patikot dito sa Guadalupe, hindi na nga mahagilap. Less than 50 pesos na bigas kahit sa mga local at regular milled rice. Ayon sa isang bantay na si Ning Limosnero, 55 na ang pinakamura nilang bigas. At baka pang-aso na, Garrett Anthony, itong sinasabi ng kagawaran. Sa namang kinumpirma ng ilang pang mga tindero dito, tama ba kuya? Meron pa kayong 48? Meron po, pero pang-aso na po yung bigas ko ng aso. Pag sinabing pang-aso, ano ibig sabihin? Sabihin, yung mga pinagwalitan na bigas. Ay, sus, Mario Jose. Mabaho. Yun po yung pang-aso. Yun yung 48. Ay, tinitinda pa rito yung public kasi maraming nag-aalaga ng aso. Yung bihira. Oo nga. Sa aso pala talaga. So yung pang-tao, Edniel, ano pinakamura? 48 hanggang 48 yung pang-aso, 55 yung pang-tao, tama? 55 yung pinakamura. 55 yung pinakamura sa pantao. Oo, 55 po para sa tao. Mga naman kuya? Darwin pa. Sir Darwin. Si Darwin. Sa mga pantay rito. Saan galing yung bigas nila? Saan daw ang galing ang bigas nyo, kuya? Ayun po yung mga pinagwalitan po, yung mga pang-aso. Hindi. Yung tinitinda nyo. Pang-tao po, iba-iba po yung inaangkatan nyo yan sa Bulacan, sa iba-iba po. Puro local po. Ayun, puro local. Inaangkatan. Itong stando, yung pwesto rito ni Kuyang Darwin na Tingin Jerry, mag-iisang bigasan na may makikita ang number 4 doon sa unahan ng presyuhan, 48 pesos per kilo. Ang nakalagay dito sa kanyang label, regular milled rice / ordinary rice. Pero kung titingnan nyo yung kalidad ng bigas, madilaw ito at maraming bukbok pa ito, itim. Ito yung pinagwalisan daw at ipakakain sa aso. So kung nagkataon man na may umikot dito na taga-DA bantay presyo at ito yung nakita nila at inilista doon sa regular milled rice, nakalimpikan na at hindi alam yung pang-aso pala yan. Ay sus, pinagwalisan lang pala yon. Pumunta ka nga naman dito, walang nakalagay na pang-aso, ang nakalagay regular milled rice. Ayan. So yun siguro ang nilista
Department of Agriculture. Kunan mo nga ng video at ng picture yung 48 na yan para may ebidensya ka, Edniel. Sabi mo, hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Oo, at dapat talaga siguro kapag umiikot ang DA, isinasamang DZRH News para nakikita natin yung mga actual na presyo. So yun muna, ang latest mula rito sa may Guadalupe Public Market. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito, si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel! Samantala, tukoy na ang pagkakakilanlan ng lalaking nakaputi na may hawak na baril at isang rider na nagpambuno. Ito po'y kumalat na video sa social media, nag-viral sa barangay Pio del Pilar, Makati. Kinilala itong police na si Police Staff Sergeant, ayan o, yung dinadaganan niya yung rider. Kinilala po itong si Police Staff Sergeant Marsan Dolipas, naka-assign sa Pasay City, Arnais Substation 2. Habang ang rider naman na nakahiga sa video ay kinilalang si Angelito Rencio. Sa panayam ng DZRH kay Dolipas, dito sa police, ganito po ang kanyang paliwanag. Sinangat niya yung t-shirt niya, nagulat ako nung nakita ko na may baril. Nung tumingin niya sa kalsada, ang ginawa ko, bigla akong bumaba at kinuha ko sinunggaban ko yung baril, kaya po siya natumba doon sa motor. Depensa ko naman sa sarili ko, kaya ako po naipalabas yung baril ko kasi yun ang gagamitin, depensa po sa sarili ko. Yun, so nakita niyang may baril. May baril, kaya niya... pero bakit? bago yun. Ano yung nangyari? Eksena? Yun ang kulang sa paliwanag ni Police Staff Sergeant Marsan Dolipas. Isang laboratorio na gumagawa ng black cocaine ang natuklasan sa isang apartment sa Dasmariñas, Cavite, kung saan 3 ang naaresto kabilang isang Ugandan national at 2 Pinoy. Umaabot sa 20 milyong pisong halaga ng kauna-unahang black cocaine sa Pilipinas ang nakumpiska ng NBI Task Force on Anti-Illegal Drugs. Ayon kay Attorney Ross Jonathan Galicia, ng nasabing task force, inihahalo sa biskwit at tsokolate ang cocaine para mailusot ito sa NAIA at ibenta sa ibang bansa. Ang matindi, no? Inihahalo sa biskwit sa tsokolate. Oo. Dito ginagawa. Oo, natuklasan ang nasabing laboratorio matapos ang isinagawang operasyon sa Parañaque City kung saan naaresto sina Marisa Eusebio at Vanessa Alviar noong August 12, Engineer Tony Nagel, August 12, na nakuha na ng higit 3 kilo ng cocaine. Matindi. Alas 7:28 ang ating oras. Pumanaw na ang veteranong mamamahayag na si Miguel Mike Enriquez sa edad na 71. Kinumpirma po ng GMA Network News ang malungkot na balita matapos bawian ng buhay ang kapuso broadcaster at Super Radio DZWB Station Manager. Taong 2021 nang isa ilalim sa kidney transplant si Mike, ngunit agad din na bumalik sa ere para sa 2022 election coverage. Saka muling nag-leave sa trabaho sa matagal na panahon. Pinanganak noong September 29, 1951, nag-umpisa ang karera sa pamamahayag ni Mike dito sa Manila Broadcasting Company taong 1969. Nagserbisyo din siya sa ibang broadcast network bago naging miyembro ng GMA News noong 1994. Bukod sa pagiging consultant for radio operations ng GMA Network at pangulo ng RGMA Network Inc., si Mike Enriquez ay miyembro rin ng Board of Trustees ng Lasal Green Hills at Treasurer at Chairman ng Finance Committee nito. Ang amin pong pakikiramay tayo sa pamilya ni Buma. Pamilya ni Buma, si Mike Enriquez. Samantala, hindi na magla-landfall ang super bagyong Goring sa Pilipinas na mataan ng super typhoon sa coastal water ng Sabtang, Batanes. Taglay ang lakas na hangin umaabot sa 195 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na umaabot ng 240 kilometers bawat oras. Kumikilos po ang super bagyong Goring sa bilis na 20 kilometro bawat oras patungo sa direksyon ng hilagang kanluran patungo na sa mga isla ng Pilipinas o palayo na sa mga isla ng Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, mananatili ito bilang super bagyo hanggang makalabas ng Pilipinas mamayang gabi. Nasa ilalim ng signal number 4 ngayon ang southern portion ng Batanes at northern portion ng Babuyan Island. Signal number 3 naman sa rest of Batanes at southwestern portion ng Babuyan Island. Signal number 2 sa northern portion ng mainland Cagayan at northern portion
ng Ilocos Norte at Signal Number 1 sa rest of Cagayan, Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte at extreme northern portion ng Ilocos Sur. Susunod! Dito mo! Sino itong veterana at super husay na aktres? Masyado raw nag-i-enjoy ngayon. Alam niyo ba kung ano ang kanyang kinalolokohan? Ano? Ang pagsakay sa tricycle. Aba, gano'n. Tuwan-tuwa raw sa mga tricycle sa kanilang lugar, sa kanilang subdivision. Sino yan? At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. 7:31. This time, balita. Hindi pa rin maaring makabalik sa kanilang mga tahanan ng mga evacuees malapit sa Bulkang Mayon. Yan po ang nilinaw ng PHIVOLCS sa pamamagitan ni Dr. Teresito Bacolcol, Director ng PHIVOLCS, dahil hindi pa raw dapat bumalik sa permanent danger zone ng mga evacuees at sa halip ay dapat hanapan sila ng gobyerno ng permanente ng malilipatan. Meron pa rin kasing danger due to pyroclastic sensitive current events, lava flows, rock falls, and other volcanic hazards. In fact, as of kanina, meron tayong 2 pyroclastic sensitive current events, meron tayong 104 rock fall events. And may mga lindol pa rin po tayo, 37 pa rin po yung na-record natin yesterday, 5 a.m. at 4 a.m. kanina. And ito po yung palagi namin sinasabi, kahit alert level 0 yan, supposed to be, walang tao dyan sa loob. Si Director Teresito Bacolcol ng PHIVOLCS. Patay ang isang estudyante matapos masunog ang kanilang bahay sa Buenavista Executive Homes, Barangay Barandal, Calamba City, Laguna. Kinilala ng Bureau of Fire Protection ng biktimang si Louie Antipuesto. Natutulog ang ina at 2 pamangkin ni Antipuesto sa ikalawang palapag ng bahay nang makarinig sila ng sigaw mula sa kwarto ng biktima sa ground floor. Nagawa pa raw ng pamilyang buksan ng pintuan ng biktima pero nababalot na ito ng makapal na usok. Nakatakbo palabas ng bahay ang pamilya ng biktima pero naiwan ng estudyante at kasamang natupok ng apoy. Hindi pa alam ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Ipinagdiriwang ngayon ang ika-127 araw ng pinaglabanan sa San Juan o ang Battle of San Juan del Monte. Naganda si Mayor Francis Zamora ng mga aktibidad para gunitain ang pambansang bayani at kilalanin ang makasaysayang mga lugar sa syudad. Pangunahing pandangal sina First Lady Liza Araneta Marcos, Tourism Secretary Cristina Frasco, PNP Chief Benjamin Acorda, at maging si Dr. Emmanuel Calairo, Chairman ng National Historical Commission of the Philippines. Magsisimula ang programa sa pamamagitan ng flag raising ceremony sa Pinaglabanan Shrine at susundan ng wreath laying. Ayon kay Mayor Zamora, ilulunsad din ang San Juan City Art Trail at saka magkakaroon ng ribbon cutting ng San Juan City Art Exhibit ng Department of Tourism. Mahigit 273,000 aspiring candidates na ang naghain ng kandidatura para sa barangay at SK election sa Oktubre at 30. Inilarawan itong blockbuster ni COMELEC Chairman George Garcia dahil sa dagsang naghain ng Certificate of Candidacy sa unang 2 araw ng filing. Ayon kay Garcia, 21,000 dito ang nagsumite ng kandidatura para sa barangay chairman, habang 143,000 naman ang gustong tumakbong miyembro ng sangguniang barangay. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ng 70 araw ang driver's license ng retiradong polis na si Wilfredo Gonzales na nanakit at nagkasa ng baril sa isang siklista sa Quezon City. Ayon kay Assistant Secretary Vigor Mendoza ng LTO, ang mabilis na aksyon ng ahensya ay upang matiyak na hindi na nito uulitin ang nangyaring pananakit at paglalabas pa ng baril. Gayunman, nilinaw ni Mendoza na hindi pa final ang parusa at suspension sa driver's license ni Gonzales dahil kasalukuyang iniimbestigahan ng kaso at depende sa kalalabasan ang kanilang magiging final judgment. Samantala, bumaba na sa pwesto si Brigadier General Nicolas Torre III bilang Director ng Quezon City Police.
Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Torres na ito ay upang bigyan daan ng impartial investigation sa issue ng pananakit at pagkakasa ng baril ni Wilfredo Gonzales sa isang siklista na nag-viral sa social media. Ma-relieve na po. Ma-relieve na. Police District para mabigyan ng pagkakataon ang isang impartial investigation without any cloud na ako ay nag-influensya sa investigasyon na ito. Sapagkat na-realize po natin, na-realize po na nandito po yung sentro ng init sa akin ngayon sa nangyari, the way I handled yung initial nga, yung press con, and all the other subsequent exchanges of words in interviews with various sectors. So I deem it proper and necessary to actually relinquish my position already. I'll just ask for clearance for my superiors to relieve me from this position so that kung mga interested parties will file a case against me, I can also prepare for my defense or... Ang bumaba na sa pwesto na si Brigadier General Nicolas Torre ng QCPD. Maya po ng konti, pakikita po namin yung CCTV footage doon sa istasyon ng pulis na sinasabi kanina ni General Torre. Na mukhang parang magpapatunay na walang coercion o pamimilit, pamumuwersa doon sa siklista para makipag-ayos. Ayun. Itinagi po naman ni Justice Secretary Boying Remulla na empleyado ng DOJ ang retiradong pulis na nagkasan ng baril sa isang siklista sa Quezon City. Naglabas pa ang DOJ ng sertipikasyong authenticated ng Administrative Service para patunayan na walang Wilfredo Gonzales na nagtrabaho o nagtatrabaho sa ahensya. Nagsimula ang espekulasyon ng may maispitang pin sa suot na barong ni Gonzales habang sinasaktan nito ang nakasagi sa kanyang nakasagian o nakaalitan nitong siklista. Pangunahing balita sa showbiz. Eto na. Oy, Jay Gomez, dyan sa London. Nawala nang inabangan kundi ang balita ni showbiz legend Morley Alinio. Sino ito? Big star. Ang isang dating kilalang artista na ang pastime daw ay mag-joyride. Ang pag-joyride nito ay sa tricycle. At minsan pati mga roving guards ay sumasakay siya sa tricycle ng roving guards ng buong subdivision. Dahil tuwan-tuwa raw. Iba rin ang naging bisyo niya. Ngayon na siguro nakasakay ng tricycle. O baka naman naaalala niya yung kanyang kabataan. Pwede rin. At kumakanta ng Yesterday when I was young. Sino ba yan? Tita Goreng. Uy, siya yung bagyo. Tita Goreng, kapatid ni nanay. Birthday ni Tita Goreng ngayon. Tita Goreng. Obal, happy birthday. Ayan. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Oy, kumusta naman? Magandang. Sana. Unahin muna natin ang sports balita. Pangunahing balita sa sports. Ipinagtanggol ng Gilas Pilipinas players na sina Jordan Clarkson at Renz Abando ang kanilang coach na si Chot Reyes. Ito matapos makatanggap ng boo mula sa audience ang kanilang head coach bago matalo sa laban kontra Italia sa score na 90-83. Ayon kay Jordan Clarkson, little weird nang marinig niya ang booing dahil host ang Pilipinas at sila ay nasa home country. Sabi naman ni Abando, hindi ito ang tamang panahon para magsisihan at pinaglalaban niya ang bansa ng Pilipinas kaya dapat ay suportahan. Nananatiling walang panalo ang Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup. Pangunahing balita sa kalusugan. Nagbabala ang isang couple sa United Kingdom sa kapwa nila mga magulang laban sa bihirang uri ng cancer.
Inakala kasi ng 43 anyos na si Rachel Samuel at ng kanyang mister na nagngingipin lang ang kanilang baby kaya ito cranky. Pero nang mayat-maya na ang iyak ng kanilang baby ay nagdesisyon silang dalhin ito sa ospital para patingnan kung saan ay nakita nga ang 10 cm na bukol sa kanyang kidney. Na-diagnose ang kanilang anak sa high-risk neuroblastoma cancer at kumalat na ito sa abdomen ng bata, pelvis, spine at maging sa bone marrow. Sumalang sa serve and chemotherapy ang 18 buwang gulang na baby at kahit deklarado ng cancer-free na ng doktor ay nasa 40 to 60% pa rin ang long-term survival nito. Ano yan? Yan na ba? Andiyan na? Andiyan na si Magandang Morning, Morley! Magandang morning! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning! Nako, sa dalawang gwapo, Papa Bol, Hagabol, Katunying at Ka-Jerry. Aba, nakakaloka sa super mega nakakabaliw itong isang kilalang actress nang ito ay nakatira dyan somewhere in Quezon City. Aba, dyan sa isang subdivision, may mga tricycle dyan o pedicab na sinasakyan ng mga security guard na kung saan ay madalas itong nakikisakay. At ang dahilan, gusto nitong maglibang-libang at mamasyal sa nasabing subdivision. Nagbibihis ito ng simpleng damit at nakasakay ito doon sa service na tricycle. At ikot na ito ng ikot. Ang nakakaloka, di ba? May mga ano yan, yung mga driver, yung mga security na yan may mga oras lang sila na dapat mag-ikot-ikot. Ang nakakaloka dito sa actress na ito, ayaw niyang patigilin ang nasabing tricycle. Anong sinasabi? Sige pa, sige pa. Oo, sige pa. Sabi niyang ganon. Bilis. Mo! Noon. Kaya naman naloloka yung mga security guard. Bakit ito patakbo ng patakbo? Samantalang meron namang silang oras at nakaka-istorbo na ito ng kanilang trabaho. Nakakaloka. Wala bang tricycle na talagang pamasada doon sa lugar nila? Para kasi gabi ito gabi. Gabi ito na tulog na yung mga tao. Iba rin ang trip niyan, ano? Oo, nahalalo nga yung mga security guard. Tapos na yung kanilang robing, yun tama, robing. Tapos na kanilang robing, itong actress naman hindi pa tapos. Sige pa! Bilisan mo pa! Kumakanta ba yan? Baka naman kumakanta yan habang nagro-robing sila. Ay, wala na siyang boses. Ha? Bakit? Ano nangyari? Yun, ibang usapin naman yun. Ako, huling-huli naman kapag sinabi ko na. Pero sa totoo hindi pa kumakanta yan. Kasi iniisip namin ni Kumbadsero habang namamasyal, pakanta-kanta. At ang kanyang kinakanta siguro, naalala niya yung kabataan niya Kaya ang kanta niya yung Yesterday when I was young. So many happy dreams. So many happy dreams. Bakit parang may kaboses ka? Parang may kaboses ka. Sino? Yun na. Kuhang-kuha mo, ha? Kuhang-kuha mo. Kuha ko ba talaga? Yan ating DZRH Showbiz. Oy, maraming salamat. Thank you. Yan ang ating thank you. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nagatid ang kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member, nga pala, yung video na binabanggit namin sa inyo, ipapakita namin sa inyo yung tagpo doon sa police station 11 ng Quezon City Police District para maipakita kung meron nga bang coercion, kinaladkad nga ba sa presinto ng police yung siklista para ito yung makipag-ayos.
Antabayan po ninyo. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jalomtang, Chityam Go Chapun, 7:50 na ng umaga. Dos por dos. Ay, General Bong Liuterio, nag-birthday ka pala ng isang araw, hindi ka man lang nangumbida, ha? Belated happy birthday, Bong Liuterio. Happy Ganon din birthday. kay Bok Gary Nigos, no isang araw din, nag-birthday. Mo nga naman ng mga tatay-tahimik. Wala ba tayo dyan? Ate Joy Postino, birthday mo ba? Hindi naman. Sa mga bubong ninyo, baka may problema dahil ulan, araw. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, kumbachero, alam mo naman ngayon, sobrang tindi. Taas ng presyo ng produktong petrolyo, lalo na ng gasolina. Kaya very stressful ang pagbabiyahe. Buti na lang kamo, merong bagong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Yun! Mahaba man ang biyahe, bawas stress naman sa kakaisip sa mataas na presyo ng gasolina. Dahil dito sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid, mas pinababa ang fuel consumption, tipid sa gasolina, hatid ng 1.5 turbocharged engine at makabagong 48-volt hybrid system. Meron din itong panoramic sunroof na sakto sa mga scenic drives mo, 12.3-inch LCD instrument cluster, wireless mobile phone charger at 6 na SRS airbags para sa safe na bawat drive ng Cherry Tiggo mo. Ngayon kung marami kang bitbit at kailangang ikarga, sagot ka ng auto trunk release function ng bagong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Panalo talaga ang advanced features dito. Abay, ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na. Punta lang sa cherryauto.ph. Antabayanan nyo po ang video mula sa QCPD. Ang mga kumpachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Dos por dos. Samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Dos por dos. Sa harap po nitong mga kabi-kabilang reklamo sa mga pulis, tulad nitong nakapatay ng bata dahil sa mistaken identity, hindi dapat na gumuho ang ating pagkilala at paniniwala at pagtitiwala sa kapulisan natin. Tulad na lang po ng halimbawang ibinigay ngayon ni General Nicolas Torre na nagpapakita ng kanyang pagiging officer and a gentleman. Handang bitawan ang kanyang pwesto. Actually, kumbachero, kung ano man ang maipintas natin sa pulis at kahit na nga kay General Torre, ako, sa tingin ko, meron siyang pagkakamali doon na ipinreskon yung si Gonzales eh. Pwede naman pa-interview yung si Gonzales na nakatayo si Gonzales. Hindi parang may prepared statement. At sinabi niya kanina, I could have done better dun sa discarding niya na yon. Ang kahanga-hanga po kay General Torre, siya mismo yung kusang bumaba sa pwesto. He voluntarily asked for relief. Dito po sa kanyang pwesto. Ang dami nga pong general sa PNP eh. Ay sus, Mario. Pinagre-resign eh. Ayaw at pa eh. dami-dami ng ebidensya ng hindi po ganito kaliit na kaso. Ang daming kasong mabibigat. Ayaw bumitew. Bayaw. Antindi. Bayaw. Kasahan mo na. Ayan, bayaw. Kasahan ko na ng baril yan. Gusto niyo po bang malaman ang kabuuan ng kwento? Eto. Hindi ho magsisinungaling ang ebidensya. Eto ang video ng pangyayari kung talagang meron bang coercion, meron bang pamimilit dun sa siklista. Eto ho yung video. Ayan, yan yung siklista. Ito, lumabas sa police station. Ayan at kinakamayan, ayan o. Andun po sa kinamayan ang mga anak ito. Mga anak ni Gonzales. At kaya po pala sumunod yung mga anak ni Gonzales diyan dahil na heart attack na po pala to si Gonzales. At 64 years old, na heart attack na po siya at about 6 months ago ay inoperahan po ito sa spine. Kaya daw po kakaba-kaba sila na kung ano mangyari doon sa kanilang magulang. Eto, lumabas na ng istasyon si Gonzales. Ayan. At ayun, nilapitan nung siklista at inakbayan pa. Inakbayan pa nung
at nag-uusap-usap pa sila. Sa labas na ho ito ng Police Station 11 ng QCPD. Yun. Para lang ipakita na walang pamimilit o pagkaladkad na nangyari dito sa siklista para makipag-ayos. Taliwas sa sinabi ni Attorney Raymond Fortun. Gusto nyo bang makarinig ng medyo mahaba-haba pang kwento? Paano ba? Tungkol dito sa nangyari kay pulis. Dating pulis saka Wilfredo kay Gonzales. Wilfredo. Sabi ko kay Wilfredo, ba't mo naman kinasahan? Kasi nakita ko dadaluhungin ako eh. Kung hindi ko niya dinaluhungin pagkatapos kong sampigahin, baka kung ano nangyari sa akin. Ito po yung sagot niya. Ano po gagawin niyo kung dinaluhong kayo? Mother, meron ba tayo dyan? Kung kayo po sinunggaban, puputukan niyo ba? Puputukan ko po. Kung kayo po sinunggaban, puputukan niyo ba? Puputukan ko po. Puputukan ko po. Hindi po ako magdadalawang isip. Puputukan daw po niya kung dinaluhan. Kasi dadaluhungin daw po siya. Meron daw pong binubunot doon sa belt bag eh. Kaya daw po ikinasanan niya yung baril. Yun po, abangan po niyo mamaya. Mamaya pong alas 4 ng hapon, kung wala naman kayong ginagawa, abangan po niyo sa Tune In kay Tunying live. Live. August 30, 4 p.m. Yan po sa ating Facebook page. Bye! Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!